Good morning everyone. I'm gonna discuss today what is soil science. Soil science is a science that deals with the study of the soil and natural resources on the surface of the earth, which includes soil formation, physical properties, classification and mapping, chemical, biological, and fertility properties, properties in relation to their management for crop production. So there is a soil formation is as we can see kana mga bukid nga itong kakita, apil na siya sa pag-study na to sa soil science. O yun sa pod ang soil makatabang sa atong crops o ahagikan ang atong soil na atong ginagamit karon. So, ang total land area of the Philippines is about 3 million hectares. So, dako kay no? Then, kana siya na divided into 5 categories. Ang agricultural, pasture, human settlement area, infrastructures, and forests. So, there is agriculture, muna itong mga basakan, mga tubuhan, o mga kamisan. And there is pasture is nabilang diri ang kanang atong mga hayop na atong ginabuhi, pero ng mga rancho. O diri sa human settlement area is kanang muna itong mga balay nga atong ginabuhian. So, sa infrastructure pod, muna itong mga large buildings nga nasa atong cities and forest. So there are about 120 plus million people living sa aning 30 million hectares. And ang 14 million hectares ana is nabilong sa agriculture. Mo siya ang pinakadako nga land area nga gi-consume sa Pilipinas. So dito sa fields of specialization in soil science. So number 1 is soil fertility. So, soil fertility refers to the ability of soil to support the plant growth. It involves the availability of essential nutrients. So, there is a soil fertility. We'll talk about the nutrients nga nasa soil ug unsa ang yung benefits para sa crops. Unsa ang nadya nga mga microorganism para makatabang nga ma-decompose ang soil o ang ganang mga dead animals nga naarya. So number 2 is soil conservation and management. So soil conservation protects soil from erosion, degradation, and effective management practices to preserve soil health and productivity. So based sa ihang title no, soil conservation, which means dili na to daw to lang atong yuta. Kailangan na to kanang reduce to gamit og kanang mga harmful chemicals sa atong land. So, dito sa soil microbiology. So, soil microbiology studies of microorganisms in the soil. These microbes play a crucial role in the composition, nutrient cycling, and soil health. So, dito sa soil microbiology, dito ang pinaka-importante ang part Japon sa soil science because it talks about the microorganisms nga mo na siya help og support sa atong tanom og mo po na siya mag-help sa pag degradation nito sa kanatong mga dead plants and animals. So dito sa soil genesis. So soil genesis explores the formation and development of soil. It examines the process that shapes the soil over time. So diri sa soil genesis, diri mag-study ang nagikan ng soil. So nagikan ng soil. So ang soil kan gikan siya is from the dead animals and plants and nagikan to siya sa kanang mga rocks bitaw nga nangadugmo mo na siya. So there is a soil genesis, morphology, and classification. So soil morphology studies about structures and features, classification, and categorize soil based on characteristics and property. So there is a soil morphology and classification. So there are many soil. Kaya na mga clay loam, mga clay, and kanang mga humus nga mga soil. So we can classify it by its color, its kanang yahang texture. So there is a land use is muna siya atong ginagamit sa atong mga itong gingon ganiya sa atong agriculture, sa pasture, human settlement, infrastructure o sa forest. So let's move to the major components of soil. So if you think ng soil is soil jud na siya and wala siya mga parts
na siya parts. 25% niya ang air, 25% ang water, and 45% ang mineral particle. And ang organic matter is only 5%. So, diri sa air mo na siya ang ganang ginasudlan sa atong mga pore space sa atong tanong, which is mag-help para ganang katong mga microorganisms sa atong yuta is makahinga. Then diri po sa water is mo din siya ang sudlanan sa atong mga water nga atong gina-intake sa atong mga tanom. And diri sa mineral particle, muna siya ang ganang mga minerals that would help the plant to survive. Then kaning 5% is ang organic matter, which is katong ingon ganiya nga dead plants and animals. So ang number 1 is ang mineral matter, which is ang non-living. Makita niya siya sa atong mga palibot mo siya nga gikan sa itong mga rocks. Then diri sa organic matter, makita niya siya sa atong mga dead plants and animals or kanang mga nangalaya na nga mga dahon. So muna siya ang kanang from living things. So in the soil water, muna siya ang niya soil sa waters in the soil. So sa four-pod, muna siya ang soil air, which is gases present in the soil. So ang solid particle ana is ang mineral particle o organic particle, muna siya ang solid part. So sa pore spaces, ang nadya is ang air o water. So let's talk about now the soil profile. So the O horizon. So makita na to dahil sa atong gawas is muna atong O horizon nga na ay grass, na ay tanom. Muna siyang surface litter. Diri mag-fall ang mga leaves o mga partially decomposed nga mga debris. So diri ta sa A horizon, which is ang topsoil. So pag humana na, makikita ka ganang mga gamot-gamot diha sa ilalom sa atong mga tanom. Muna siyang part sa soil na A horizon. So organic matter or humus o other living organism or inorganic materials, di na siya present. So sa A horizon, so this is a zone of leaching. So what do you mean by leaching? So ang leaching is kanang for example, magbuhos tag tubig diri or maulanan og kanang kusog. Ang atong kanang water nga gikan nato is mag-leach to siya, which is katong water is magdala tog mga nutrients padulong diri. So diri magtapok tanan ang kanang mga suspended materials. So sa B horizon, which is ang subsoil, this is the accumulation of iron, aluminum, humic compounds, and clay leaches down from the A to E. So gikan dari A to E, mag-leach pa jud na siya paingon dari sa B horizon and magdala na siya og kanang iron, aluminum ug humic compounds. So let's move to the C horizon, which is weathered plant materials or partially broken down nga organic material. So diri na to makita ang kanang pag gumanyag leaching, kabantay mo nang mga fossils or mga daan ng mga bukog sa mga dinosaurs. Diri na to usually makita ang uban. So diri sa R horizon, which is ang bedrock, is usually composed with a rock. Kaya mga daghan kay nga mga bato nga mga gahi. Muna siya atong bedrock layer. So diri na to sa three main types of weathering. So nadi ang physical o mechanical weathering, which is breaking down of rocks into smaller pieces without chemical change. So for example is ang kanang mga buak ra sa kanang na landslide nga lugar na kanang nabuak nga bato, una siyang physical weathering. So sa chemical weathering, which is the alteration of rocks often through reactions with water or air. So example is ang continuous na pagulan nga pwede makabuak sa atohang mga bato. So there is a 3 is a biological control. So breaking down of rocks by living organisms. So for example is na-crack sa bato dayon, nasudlan siya og ganang gamot sa tanom. Then if katong gamot or katong tanom is mudako, eventually katong crack pod is
madako po. So transportation of minerals. So we can transport minerals by water. Water transport minerals to rivers, streams, and ocean and currents. So kung gingon ganiya is ang minerals is gikan sa kanang mga bato. So kabantay man ang sapa or kanang sulog nga tubig. Kanang sulog nga tubig is magdala sa mga tiny rocks. And katong mga tiny rocks which is magbangga-bangga and muna to siyang mabuak then mag-release din siya og minerals. So sa wind pod is transportation minerals, dust or sand particles. So kani siya ang wind is na-compose mo din siya og kanang dust sa asa tamad to kanang labi na sa mga abog nga lugar padala din siya og minerals tungod kay naadi ang dust particles. So sa ice pod is ice transport minerals through glacier and carrying lots of sediments. So sa glacier which is gikan siya sa taas and when mo occur ang glacier is kanang pagbuak sa ice padulong sa ubos. So ang uban niya is makadala sa minerals nga gikan sa mga rocks. So diri po sa gravity is gravity transport minerals downwards through landslide and erosion. So from the word landslide and erosion which is kanang matagak ang bato sa dagak ang bato sa ubos. So from the mountains kanang dagko nga mga boulders is matagak sila then mo rin to ang transport sa ilang minerals. So that's all. Thank you for listening.